Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumirin. Mga kapanalig, isama din po natin sa ating banal na misa, ang ating mga personal na kahilingan sa buhay, at ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, na pamalagiing malusog ang kanilang kalusugan. At sa mga humihiling naman ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang nararamdaman. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Mapapakinggan po natin sa mga pagbasa sa araw na ito ang habag ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ipinakita niya, kung paano niya ipinakita ang kanyang habag sa mga tao. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, ikaw ang bukal ng lahat ng buhay at kabutihan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, namatay ka para mabuhay ang sangkatauhan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, nais mong itaguyod namin ang sibilisasyon ng buhay at pagmamahalan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin,
dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa puon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamakamangin ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga. Sa panahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Iba ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapatpat kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Pagbasa mula sa unang sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay mapapahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At suwirin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sabi ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Saaba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Saaba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Saaba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapanalig, tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Napakagandang pagnilaya ng mga pagbasa na napakinggan natin sa araw na ito, dahil ito po ay tumutugma sa atin bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Bilang mananampalatayang Kristiyano, mga kapanalig, naroon ang ating obligasyon, naroon ang ating responsibilidad kung paano natin ipalaganap ang salita ng Diyos, na kung saan ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay sa atin ng liwanag kapag tayo'y nalalabuan. Mga kapanalig, sa unang pagbasa ay pinarinig sa atin ni Propeta Jeremias na kung saan
Sumpain ang itaong sa tao lamang nagtitiwala. Ang ganitong tao ay nahalintulad sa palumpong sa ilang, walang ugat, tuyo at walang bunga. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Diyos ay parang puno na malapit sa tubig, laging sariwa at namumunga kahit sa kahirapan. Mga kapanalig, sa unang pagbasa, isang malaking refleksyon ang dapat nating gampanan at gawin na kung saan sa ating panahon ngayon, madaling magtiwala sa mga bagay na nakikita. Ano ang mga bagay na nakikita natin sa kasalukuyan, mga kapanalig? Kayamanan, kapangyarihan, o kahit sa sarili nating kakayahan. Ngunit ang lahat ng ito, mga kapanalig, ay lilipas lamang. Ang tunay na kasiguraduhan at pagpapala ay nagmumula po sa Diyos. Huwag tayong magtiwala sa mga bagay na panandalian lamang, kundi sa Diyos na tapat at hindi nagbabago. Kaya mga kapanalig, ang mga bagay na makalangit, ang mga bagay na makadiyos, ang siyang bigyan natin ng pansin sa buhay natin dahil ito po ang magbibigay sa atin ng daan patungo sa kaligtasan. Tanungin natin ang ating sarili, mga kapanalig, kung ang sarili ba natin ay naaayon sa mata ng Diyos o naaayon sa mata ng ating kapwa o sa mga bagay na meron tayo sa kasalukuyan na minsan nagpapabulag ng ating pananampalataya, na minsan nagpapabulag ng ating kakayahan na malumapit sa Diyos. Isang panawagan sa atin, mga kapatid, sa unang pagbasa na inihambig ang isang punong kahoy na kung saan ang punong kahoy na ito na malapit sa batis ay namumunga at nagkakaroon ng magandang buhay. Tayo rin, mga kapatid, sa buhay natin, kapag tayo'y malapit sa Diyos, kapag tayo'y laging nakakapit sa Diyos, ang buhay natin ay maliwanag at nagkakaroon ng direksyon na kung saan ang direksyon ay patungo sa pagkakaunawaan, pagkakabuklod-buklod at pagmamahalan. Kaya nga po sa ikalawang pagbasa, mga kapatid, ipinapaalala po sa atin ni San Pablo na kung hindi muling nabuhay si Kristo, walang saysay ang ating pananampalataya. Ngunit dahil si Kristo ay muling nabuhay, tayo po ay may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang pananampalatayang Kristiyano, mga kapanalig, ay hindi lamang po sa mga pagsubok sa mundong ito, kundi tungkol po sa pag-asang ibinibigay ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kung minsan, mga kapanalig, ang ating mga problema, ang ating mga pagsubok, ang mga unos na dumarating sa buhay natin ay nagpapabigat ng ating kalooban. Ngunit, mga kapanalig, ang muling pagkabuhay ni Kristo ang nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy sapagkat may buhay na naghihintay sa kabila ng ating mga paghihirap. That is why, mga kapatid, gugulin natin ang ating sarili sa pagtulong doon sa mga taong nangangailangan ng tulong, especially those people who are in the peripheries of our society, ang mga nangangailangan ng tulong. Let us extend our hands to them. At sa pag-abot natin sa kanila, mga kapanalig, ito po ay isang pamamaraan na nakikipagkaisa tayo sa misyon ng ating Panginoon. Because we believe na ang buhay natin ay may hangganan. Ngunit ang buhay natin ay hindi po nagtatapos sa kamatayan. Ang buhay natin ay patuloy na nabubuhay sa piling ng Diyos Ama sa kalangitan. Only one question that God will ask us when we face Him. What did you do to the least of my brothers and sisters? If we perform the mission that is being entrusted to us by Jesus here on earth, God will tell us, whatever you do to the least of my brothers and sisters, you did it for me. When I was hungry, you gave me food. When I was thirsty, you gave me drink. When I was naked, you clothed me. When I was in prison, you visited me. Ito po, mga kapanalig, ang pamantayan ng Diyos para tayo makapasok sa Kanyang kaharian. Kaya patuloy nating isagawa
patuloy nating isabuhay ang mga maka-Diyos na gawain dahil ito po ang siyang magbibigay sa atin ng daan patungo sa kaligtasan. Mga kapanalig, mas lalong pinalalim sa atin sa Ebanghelyo, ipinahayag ni Jesus ang mga mapapalad at sa aba ninyo na taliwas sa karaniwang pananaw ng mundo. Mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga nagugutom, at mapalad ang inuusig dahil sa Diyos. Ngunit sa aba ng mga mayaman, busog at pinupuri ng tao. Ang mga salitang ito ni Jesus, mga kapanalig, ay isang paanyaya sa atin na suriin ang ating pinahahalagahan. Hindi sa kayamanan, hindi sa kasikatan, o kung ano paman, nasusukat ang tunay ng pagpapala, kundi sa ating ugnayan sa Diyos. Kung ang ating kasiguraduhan ay nasa mga material na bagay, tayo'y mawawalan ng pag-asa kapag ito'y nawala. Ngunit mga kapanalig, ang ating yaman ay nasa Diyos. Tayo'y magiging payapa at kontento anuman ang mangyari. Kaya mga kapanalig, let us always reflect in our day-to-day living ang mga bagay na meron tayo na nagpapaligaya sa mga panandalian lamang, o kaya sa mga bagay na kung saan ito na ang ating hinaharap sa pang-araw-araw nating buhay. Let us always reflect those action na kung saan ito ba ay nararapat sa ating buhay o kaya ito ba ay naaayon sa mata ng Diyos. Kaya mga kapatid, isang paanyaya po para sa ating lahat na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay pinaalalahanan tayo sa mga bagay na kung saan makakabuti sa atin, na kung saan ang mga bagay na magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kasiguraduhan, at higit sa lahat, pagkakabuklod-buklod. Mga kapanalig, ang ating mga pagbasa sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon ay nagtuturo po sa atin na ang tunay na pagpapala ay matatagpuan sa pagtitiwala sa Diyos, sa pananampalataya at sa muling pagkabuhay ni Kristo at sa pag-asa sa kaharian ng langit. Mga kapanalig, huwag po tayong magpadala sa mga pangako ng mundo na panandalian lamang. Sa halip po, ilagak natin ang ating tiwala sa Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naway mga kapanalig, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, ang ating mga puso ay maging tulad ng punong kahoy na malapit sa batis, luntian, malusog at namumunga ng kabutihan kahit sa gitna ng mga pagsubok. At naway lagi nating tandaan na ang tunay na yaman at pagpapala, mga kapanalig, ay matatagpuan kay Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Magsitayo pang lahat sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mamapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karooran na may yumaong, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mamapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa dito at hukom sa namubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay ng tao, at sa buhay ng hanggan. Amen. Sa gabay ng mga pagbasa ngayon, hilingin natin sa Diyos ang biyayang magawan natin lagi ang tamang desisyon at pagsumikapan ang mga ito. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon,
dinggin mo kami. upang ang simbahan ay hindi mapagod na himukin ang bawat isa sa paggawa ng tamang desisyon na naaayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang patuloy tayong gabayan at pukawin ng Santo Papa at iba pang mga pinuno ng simbahan na mamuhay ayon sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang ating mga pinunong politikal at kultural ay bumuo ng kapaligirang nagtataguyod at nagsusulong na kung ano ang tama at karapat-dapat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga media practitioners ay tunay na maging puno ng mga magagandang katangian at pukawin ang kanilang mga tagapakinig na gawin ang tama at nararapat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ikintal ng mga magulang at guro sa kabataan ang taus-pusong pagmamahal sa katotohanan, katapatan, kalinisan, at pagmamahal sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang lahat tayo ay kumilos ng may pagkakaisa at pagtutulungang makabuo ng pamayanang may tunay na katangiang Pinoy, maawain, mapagbigay, pantay-pantay, makadiyos at may pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, na pamalagiing malusog ang kanilang kalusugan. At sa mga humihiling naman ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang nararamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming mahalin ang iyong minamahal at tanggihan ang iyong tinatanggihan, nang sa gayon ay makamit namin ang buhay na walang hanggan at kaligayahan sa iyong kaharian, kung saan ka nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapirbangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamahas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya'y ang aming daan para sa aming masapit, ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at kabuhay, kami nagtubos mong tunay. Oong Jesus, kami mahal, iligtas mo kami tanan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Posposin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik sa pagsaluhan ang kaloob mong ito sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Puspusin nawa ng iyong pangaisip ng kanyang katotohanan at ang inyong mga puso ng kanyang pagmamahal upang kayo'y maging sinag ng pag-asa sa lahat ng nakapaligid sa inyo. Amen. Pahalagahan nawa ninyo ang lahat ng buhay, lalo na ang buhay ng tao. Amen. Bigyan nawa kayo ng kapangyarihang magtanggol at magtaguyod sa buhay ng tao laban sa lahat, ng pagtatangkang sumira rito sa pamamagitan ng paglalaglag, euthanasia, terorismo, at iba pang anyo ng karahasan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,